Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po at purihin ang ating Panginoon. Tayo magalakad magdiwang sapagkat kagandahan loob niya sa atin ay pinakita at ating tinatamasa. Sa pamamagitan niya tayo ay may kapayapaan at siyang dahilan at naglapit muli sa atin sa Diyos. Kaya tayo ay narito. Kaya mga kapatid, tuhalagi ng Panginoon, ihanda natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa mahilig na kanyang salita. Sa Diyos ang kapulihan at kaluwalhatian, tamay po tayo lahat pa sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa Psalm 100 o awit 100. Ito ang sinasabi. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Tayo mo na lang. O aming Diyos sa mga kapangyarihan sa aming Diyos sa mga salamat. Salamat sa ito, Panginoon, na may iningatan at pinipumuli upang purihin ka, pasalamatan ka, at itaasin ang pangalan. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo kami pinababayaan. Kayo palagi nandiyan. Siya aming mahasa sa oras ng Panginoon. Siya aming sandigan, malalapitan. Siya aming Diyos. Siya may likha sa amin. Ayon sa iyong larawan. Salamat, Panginoon, dahil kami ay naririto. Nakatay sa inyong harapan. Pupulit, ipapasalamat sa inyo. Sa kagandahang loob na pinagkalat ito sa bawat isa. Salamat sa pagliligtas mo. Sa wala ng pagkakasala sa inyo, Panginoon. Masigit ang inyong biyaya sa inyong pag-ibig, Panginoon. Na binigay niyo kaisa-isa ka na. Panginoon sa Kristo, siya nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang bigay katawiran sa amin sa inyong harapan. Nagpawan ng sala niya. Tinuring na matuwid. Kung kami ay makatulong, makalapit sa inyo, Panginoon. Salamat sa Panginoon sa Kristo na siyang muli nagkapit sa amin, sa inyong presensya, sa inyong kaluwalhatian. Dalangin namin, Panginoon, sa araw nito, na tanging ikaw lamang ang pupurihin at sasambahin. Tanging ikaw lamang ang pasasalamatan. Wala na iba pa. Dalangin namin na alisin niyo, Panginoon, ang mga sumasagabal sa amin sa araw na ito. Sa pagsamba sa inyo. Tanging ikaw lamang namin sasabihin. Dalangin namin na mga puso at isipan, Panginoon. Inakatuon lamang sa inyo, sa inyong salita. Pamakita namin, Panginoon, ang kagandahan ng kaluwalhatian. Muli, Panginoon, kami ay nagpupulit at papasalamat sa inyo. Salamat sa inyong mga biyaya, sa inyong kagandahan doon, sa inyong pag-ibig sa amin. Kung aming dalangin, sa madaling sa pangalan ni Jesus, aming Diyos pinapagligtas. Amen. Ngayon po ay dalakang po tayo sa ating community singing. Sa pamunayan ng ating praising worship team, inaayaan po ang lahat upang kumawit ng papulit pagsamba sa ating Panginoon ng may kagalakan at pasasalamat sa ating mga puso. Isipan. Good morning po sa ating lahat. Psalm 100 verses 4 to 5 says, Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever,
and His faithfulness to all generations. Ayon sa mga awit, nilalang tayo ng Diyos upang papurihan at pasalamatan Siya. Worship is at the very core of our being. Sabi sa Psalm 100, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God." Ang ating awitan at kasiyahan sa Kanya ay nagbubuhat sa ating pagkilala na Siya ang Diyos na lumalang sa atin at Panginoon ng lahat. At ito ay humahantong sa paglilingkod sa loob ng Kanyang dakong banal at mas malalim na pagkilala na Siya ang dakilang pasto na nag-iingat sa atin. We worship outside the gates as much as we worship inside His gates, because worshiping God involves all of life. Siya ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang tumubos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Siya ang nag-iingat sa atin at Siya ang nagkaloob ng buhay na walang hanggan. In response to His grace and goodness, we offer Him our lives. Kaya nga ganito rin ang utos ng New Testament sa lahat ng mananampalataya. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat pinahayag sa Ebanghelyo na mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti at laging tapat sa Kanyang bayan, sa Kanya karangalan magpakailanman. Amen. Halina tumawid tayo, magpuri at magpasalamat sa Diyos na mabagin at makapangyarihan sa lahat. Let's sing your steadfast song. Your steadfast love stands to the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness is like majestic mountains. Filling our hearts, filling our hearts with your loving kindness. We find our peace in the shadows of your wings. We are free from the abundance of your household. From the streams of rejoicing, you are our King. You are our King. You are our King. You are our King. Your steadfast love to the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness is like majestic mountains, and your wisdom like the depth of the sea. Shadows of your wings, with our faith, on the abundance of your household. Then we drink from the streams of rejoicing. You are our King. You are our
all sufficient. All sufficient merit, shining like the sun. Fortune we inherit, but no work we have done. Our righteousness we forfeit at our Savior's cross. We're all sufficient merit, did what we could not. Now we condescended, eternal now in time. Life without a blemish, the Maker makes you die. The Lord could never save us, but lawlessness had won. Until the pure and spotless Lamb had finally come. It is done, it is finished. No more beyond, paid in full, all sufficient. Mary now our Lord. We lay down our garments, any empty boast. Words now all corrupted, bright as sinful ghosts. We're trusting our Lord Jesus, our Prince of road made wide. No more fear of judgment, His righteousness is ours. It is done. It is done. It is finished. No more beyond, paid in full, all sufficient. Mary now our Lord is done. It is done. It is finished. No more beyond, paid in full, all sufficient. Mary now our Lord. All sufficient. All sufficient merit, filled in life and death. The joy of our salvation shall be our final breath. When we stand accepted before the throne of God, we'll gaze upon our Jesus and thank Him for the cross. Yes, we'll thank Him for the cross. Jesus. It is done. It is finished.
i-attend natin sila. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Sige po, pigit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. O Lord, our Heavenly Father, we praise you. We thank you for giving us this day. Thank you, O Lord, for giving us the privilege to worship you and bless you through the songs that you have placed in our mouths and in our hearts. Indeed, it is done and it is finished. You have finished it. All your merit is now ours as a possession. In your wisdom and in your righteousness, you have justified us in your sight through your Son Jesus Christ. And so we bless you for this wonderful work of justification. We no longer look at ourselves as guilty sinners. By the blood of your Son, we have been accounted as righteous in your sight. O Lord, we thank you for giving us this day, a day that we can look forward to. For in the past, Panginoon, 6 days, just as you have given us the blessing of work and labor to bless our families, so you have also given us this day of rest, so we can find relief, Panginoon, in your arms. And so proving, dear Lord, that all the days of our lives ought to be given to you as a living sacrifice, holy and acceptable in your presence. O Lord, we also come to you with humble hearts. We seek wisdom. We seek strength. We seek direction that we may obey and follow. Once again, O Lord, we remember our leaders in our country, Philippines, and ask, O Lord, that you would continue to provide wisdom and direction din sa aming government, while we may not always agree in the decisions that they make. We understand, O Lord, that they are your ministers too. You have placed them in positions of authority to care for the welfare of the people, to protect us. And so we understand as well that the responsibility you have given them also corresponds to accountability. And so
O Lord, we express our contentment, not in them, but in you. Because above all thrones and above all powers and rulers, there is one who sits above all. And that is you, our Father in heaven, creator of all things. And because you rule over all, this is what gives us, dear Lord, the joy and peace to live each day in your presence. And this is also what keeps us asleep at night. O Lord, we pray that may you, just as we desire, Panginoon, to see a day when this world is rid of all sin. So today, dear Lord, we also pray against corruption, against abuse of authority. We pray, Panginoon, that our leaders would fulfill their duties with faithfulness and integrity. We pray, O Lord, that our brothers and sisters who continue as well to preach the gospel and teach your word in the halls of government, may their ministry bear fruit, so that the principles of your word would be seen in the way our government officials engage with citizens, and in how they do their day-to-day activities as well. Hindi kami natutuwa, Panginoon, sa mga naririnig namin at nababalitaan namin. Hindi kami natutuwa, Panginoon, sa mga corruption scandals ng aming mga government officials. Hindi kami natutuwa, Panginoon, sa ginawa nilang pagnanakaw sa taxes na binabayad namin. And we know, dear Lord, that you know. You see all things. And this is why we come to you and bear our hearts out, dear Lord. And we pray, O Lord, that just as you have given them responsibility, so we pray, dear Lord, that righteousness and truth will prevail, that they will be held accountable. O Lord, we are also thankful for the ministry that you have placed under our care. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan nito, we can make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them all that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. And so our prayer is that, dear Lord, we would continue to desire your word in our lives, that we would continue to teach it to one another, to point one another to Christ, to grow together in grace and truth. And in the midst of trials, in the midst of persecutions and hardships because of faith, O Lord, we pray that we would glorify you through these hardships, and trust that you would fulfill your promise, until one day we would see you coming in the clouds. To rule over all, so that we would be with you forevermore. And so we pray, dear Lord, that may
may you continue to bless this ministry. Grant us, dear Lord, to be bold in proclaiming the good news to our loved ones, to our friends, most especially to our family, understanding that our family is our first ministry. O Lord, we also come to you with our personal concerns. We pray, O Lord, that may you grant safety and preparedness to us, to our countrymen, Panginoon. Dahil may binabantayan, Panginoon, na parating na super typhoon most probably this coming week. And so we pray, dear Lord, that you would continue to keep us safe in your hands. And for those of us who are also who are sick, who could not be here, and those who are here as well, who have chosen to worship you and to minister to our brothers and sisters, O Lord, we pray that you would extend your healing hands upon us. May you use, O Lord, the medicines that we're taking, and the rest and care of our families, and we will be well. O Lord, we pray as well for those of us na may mga ubot-sipon, may mga allergies, tinatrangkaso. We pray for strength. We pray for joy, especially during this time. We pray, O Lord, that you would grant healing so that we would be ready for this coming week sa pag-fulfill ng aming responsibilities. And so, dear Lord, we lift up to you the following. For those of us na may mga allergies at may mga or tinatrangkaso, we ask, O Lord, that you would grant wellness for Cheryl. We pray, O Lord, also for Ate Rose, sa kanilang ubot-sipon. Dear Lord, we also pray for Maming sa kanyang physical condition at kung meron siyang mga nararamdaman na pains, especially sa kanyang tuhod, we pray, dear Lord, that you would grant healing as well. Grant her to manage, Panginoon, her condition. Especially to those of us din na may mga mini-maintain na medicines, we ask, O Lord, that you would ease, Panginoon, yung mga nararamdaman namin so that we can continue, dear Lord, to find joy, Panginoon, in the days that you have given us. Dear Lord, we also pray for Drex's father. We are thankful, Panginoon, for the operation, and ask, O Lord, that may you grant financial provision then so that they are able to settle their hospital obligations. We are also thankful, Panginoon, for giving Jeremy and Drex a healthy baby boy, grant strength and recovery para sa kanya, and we ask, dear Lord, that as you have given them, dear Lord, this new bundle of joy, we pray that they would remember as well that this joy comes from you. And so we also pray, dear Lord, for Shekinah. She gives thanks to you, dear Lord, that you have given her another year in her life. We pray for her as well sa kanyang work. May grant her wisdom, understanding, para matutunan niya, Panginoon, na i-manage yung mga
mga accounts na pinapahawak din sa kanya. Grant clarity, help her na to understand the process and to get used to it, dear Lord, so that she would be able to allot yung needed time para sa pag-manage ng mga key accounts na binibigay sa kanya. We also pray, dear Lord, for those of us who are traveling this coming week. We pray for protection and safety to be upon them also. We remember, Panginoon, those of us who have to go to work on site. And may your hand be upon them so that they would be, and wisdom also so that they would be careful sa kanilang travel or pag-drive off to work. We ask as well that may you also be with Kuya Renato sa kanyang safe trip back home. We ask, dear Lord, as well that you would give him a good health so that he would accomplish what needs to be accomplished sa kanyang project sa Pangasinan. O Lord, we also pray for our students, and we remember them. Some of them have just ended their school year and are enjoying yung kanilang break, while others have just begun their school year. And so we ask for provisions to be upon them also. And then, dear Lord, we pray that as we learn new things, as you grant us to go through challenges and trials, we pray, dear Lord, that you would grant us to grow in faith. May we learn not only for the sake of learning, but we know, dear Lord, that you have given us this life so that we could obey you, we could learn more about you. And so we ask, dear Lord, that you would grant us to learn these things in light, dear Lord, of the calling that you have given us. That just as you, our Father in heaven, are holy, so you have called your children to be holy as well. And so, dear Lord, we pray that we would grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ until you return. Dear Lord, we also ask, as we approach your word, may you open our eyes to the truth, grant us to see your beauty and majesty and excellencies. And as we also study your word, we pray that you would open the ears of our heart so that we would hear our shepherd's call and that we would be able to respond to him. O Lord, we pray that you would speak to us. May your Spirit, dear Lord, enable us, empower us to follow you. Grant, O Lord, that we would be able to apply your word in our lives. And as you do so, dear Lord, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula Romans chapter 5 verses 1 to 2 sa pangunguna ng ating kapatid na si Joselito de Chavez. Ngayon po tayo lahat bilang pag-aaral sa pagbasa ng salita ng Diyos. Good morning to everyone. Let us read to the Word of God from the book of Romans chapter 5 verses 1 to 2. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Through him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand and we rejoice in hope the glory of God. This is the Lord of God. Purihin na tayo. Muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan, nagtutulot ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasabi po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating pastor, Sir Raymond Velser, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans 5 verses 1 to 2. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning. Ngayon naman po ay hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. So, para sa ating karagdagang kaalaman. Romans chapter 5 verses 1 to 2. At ganito po ang sinasabi. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya'y nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo. Nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa ating kultura po, pag pinag-uusapan ang topic na Judgment Day, ang pumapasok sa ating isipan ay karaniwan end of the world. Yun, insofar as I remember, kapag nung kabataan ko po at napag-uusapan namin sa school yun, ganon yung konsepto ng Judgment Day. Ano siya, na-associate siya sa konsepto rin ng end of the world. Sometimes, yung description ng end of the world ay may kinalaman sa technological advancements, madilim na future, maraming ilaw, at maraming flying cars. Pero sira-sira yung mga buildings at maraming mahihirap. At itong mga taong ito, they are ruled by a government that is corrupt. Society is ruled by a dictator or perhaps by a machine. Or sa panahon natin, meron na tayong AI. And human civilization is on the verge of extinction dahil nga mayroong bulalakaw na tatama sa mundo o dahil mamamatay na ang yung mismong araw natin, di ba? We know that the sun is a star at mayroong mga nagsasabi na ang araw daw ay may hangganan. Mamamatay din yan. And so, pag pinag-uusapan ng end of the world, mamamatay na rin yung araw. Ang tawag po sa ganitong konsepto ng future ay dystopian future. D-Y-S-T-O-P-I-A-N, dystopian. Kung ang utopia ay concept of a perfect world, ang dystopia ay concept of a bad and devastated world. Maraming nagpapalaganap ng ganitong konsepto. Marami dyan, makikita natin sa mga pelikula na napapanood natin mula sa Hollywood. Nandyan ang mga movies ng Terminator. Napanood natin yun.
mga mahilig sa action movies, The Terminator, The Blade Runner, The Matrix, Mad Max, Fury Road, Waterworld, Armageddon. Napanood natin yun. Deep Impact, The Day After Tomorrow, at marami pa. Sa mga anime at cartoons, yung mga mahilig manood ng anime, nandyan ang Akira. Nandyan din ang Ghost in the Shell, Alita, Battle Angel, yung mga nakapanood ng Arcane at saka Cyberpunk. Yung mga old school katulad ko, Macross. Yan ang mga iba't ibang mga cartoons at saka anime na may kinalaman sa dystopian future natin. Or yung mga mahilig din sa Gundam. Yan. Fascinated tayo na malaman ang ating kinabukasan at ang katapusan ng mundo. And yet kapag pinag-uusapan ang Judgment Day, ang reaction ng marami sa atin ay kung hindi indifference or yung iba sa atin ay nakakaramdam ng takot at pangamba. Kitang-kita kasi natin na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng bagay mayroong katapusan. Kung ang mundo may katapusan, lahat ng bagay meron. Ang tao ay mamamatay rin. Ang mga bagay nasisira. Kung hindi nasisira, nag-e-expire. Nabubulo. Pagkatapos nito, marami sa mga science experts, pag tinanong natin sila, what's next? Hindi rin nila alam. Hindi nila masagot. It all boils down to, so kung ganon, ano ang meaning ng buhay? Kung matatapos pala ang lahat ng bagay at nagpapagal ako ngayon, nag-iipon ako, nag-iimpok, anong meaning nun? Kung lahat pala ng bagay nabubulok at namamatay. Or, in the case of Christians, may parating na araw ng paghuhukom. May araw ng accountability. At dahil hindi alam ng mga science experts, ang natural na reaction natin sa mga bagay na hindi natin alam at hindi maintindihan, syempre ay takot. At the back of men's minds, kahit ayaw nila sa Diyos, alam nila na kailangan nilang humarap sa dakilang hukom. There is a day of reckoning for all of us, for all of mankind. Sabi nga sa Romans 14:11-12, "For it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall give praise to God. So then each of us will give an account of himself to God." Tandaan ko, grade 6 pa lang ako, nag-a-attend kami ng mga prayer meeting. At dati sa mga prayer meeting, merong mga mini-memorize na mini-memorize na Bible verse. Ito yung Bible verse na madalas kong nire-recite. So then each of us will give an account of himself to God. God's word tells us that lahat tayo ay haharap at magbibigay sulit sa Diyos. Lahat ng nilalang maging ang ating mga kaaway ay magmamanitluhod sa harapan ng Diyos. Whether you like it or not, luluhod ka. Whether you like it or not, magpapahayag ka. Kung ikaw ay hinirang, kabilang sa mga hinirang, luluhod ka willingly. Magpapahayag ka na ang Diyos ang Panginoon ng lahat. Pero kung ikaw ay kaaway niya, mapipilitan ka pa rin lumuhod. Dahil hindi ka Diyos. Siya yun. And so every tongue shall confess, and every knee shall bow sa harapan ng Panginoon ng lahat. In our case, dahil hindi tayo kabilang sa mga kaaway ng Diyos, ibinilang tayo sa mga matutuwid. Ang tanong na kailangan po natin sagutin, at dapat din natin suriin,
ay kung sapat ba ang pagpapawalang sala hanggang sa araw ng paghuhukom. Sapat ba itong blessing na ito? O para dito lang yun sa buhay na ito? At paano natin malalaman? What are the indications? Yun ang ating pag-aaralan starting today hanggang sa katapusan ng buwan. So sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, mga kapatid at kaibigan, panalangin ko muna makita natin ang umaapaw na biyaya ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala. Nawa maging pagpapala ang ating pag-aaral sa umagang ito, especially sa atin na may mga pinagdadaanan sa buhay at sa pananampalataya, para makatugon po tayo ng maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwaghatian ng ating dakilang Diyos. Our question for our passage this morning is, how can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? So it's not only today, from today until the day of judgment. How can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? So buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 5. At basahin po natin ang verse 1. Therefore, sabi dyan, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, pagkatapos ipaliwanag po ni Apostol Pablo ang mga tanda ng tunay na pananampalataya, kung natatandaan po natin ang ating sermon last week, pinag-aralan natin yung mga marks ng tunay na pananampalataya. And he appealed sa Old Testament, sa buhay ni Abraham. This time naman, binibigyang diin niya ang experience at buhay po ng isang pinawalang sala. He goes into the life. In the past passages, pinag-aralan natin yung history or biblical history, bumalik siya sa Old Testament. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang buhay at experience ng isang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapapansin natin na sinimulan niya ang section na ito with therefore, sabi niya, therefore, na nangangahulugan na ang mga susunod na kanyang sasabihin ay resulta ko. These are the effects or bunga ng pagpapawalang sala na kanyang pinaliwanag simula po sa chapter 3:21 hanggang chapter 4 verse 25. And it was a very long study on justification by faith. And this has now led us dito sa effects or fruit. At dagdag niya, therefore, having been justified by faith. Mapapansin natin na ang pagkakasabi niya dito ay passive. Having been justified by faith. Ang punto niya dito is that justification by faith is not the work of man. Sapagkat hindi ito gawain ng tao, kundi gawain ng Diyos. Siya po ang banal na hukom at tayo po ang makasalanan. Tayo ang tumatanggap nito. At pinag-aralan po natin na ang tao ay walang katuwiran sa kanyang sarili para siya'y mapawalang sala. And that is why God revealed this righteousness from God that justifies. Tayo ay tumatanggap lamang sapagkat tayo ang makasalanan at hindi natin maabot ang kalwalhatian ng Diyos. Wala tayong kakayahang itama ang ating mga gawa. Wala rin tayong kakayahang ituwid ang ating mga sarili. Ganun pa man, God does not give to us what we deserve. Sasabihin natin, hindi ba ang isang matuwid na hukom dapat pinaparusahan ang hindi matuwid? Correct. Correct. God does not give to us what we deserve. Ganyan ang grace o kagandahang loob ng Diyos. But He gives us something better. He gives us the blessing of justification.
Pero nakakapagtaka, saan napunta ngayon yung parusa? Sino ang pinarusahan? Bakit sa atin napunta yung pagpapala? Paano napunta sa atin yung pagpapala? Hinadaan ng Diyos ang buong kasaysayan upang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para siya ang magbayad ng parusa na dapat para sa atin. May nagbayad pa rin. Matuwid ang Diyos. Dahil sa ginanap ni Kristo, inuro ngayon ng Diyos ang hatol sa mga tinubos kay Kristo at tinuring tayo matuwid. Hindi sa atin ginawad ang parusa, bagkus ang katuwiran ni Kristo ang binilang sa atin upang tayo ay mapawalang sala. Yun yung kinakanta natin kanina. Sa lyrics sinasabi, all His merits are now our own. Ang patunay na tayo ay pinawalang sala kay Kristo ang kanyang muling pagkabuhay. Pinag-aralan natin yun in previous Sundays. Sabi nga sa Romans 4:25, He who was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. The proof of our justification, the proof na tayo ay pinawalang sala o binilang na matuwid kay Kristo ay ang kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang biyaya, binigay ito ng ating Ama ng walang hinihinging bayad. Hindi ito patingi-tingi na binibigay o parang proseso na kailangan natin dumaan sa pagsubok para patunayan na karapat-dapat tayo sa pagpapawalang sala. No. Justification is a one-time legal act ng Diyos. He sits as judge and He bangs the gavel on the bench and renders the judgment that we are counted as hindi guilty, kundi justified. Bayad na. It is done. It is finished. Ngayon, ang tanong natin, on what basis tayo tinuring na matuwid? On the basis of Christ's finished and perfect work in His life and death. Katulad ng nangyari kay Abraham, na binilang na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo rin ay binilang sa mga matutuwid sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. At dahil tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon ngayon dito sa ating passage na 7 blessings na ating pag-aaralan from today hanggang sa katapusan ng buwan. Other scholars would call these blessings as the fruit of justification or the results or effects of justification that are ours as God's people. Ito ngayon yung 7 benefits or blessings that abound to us because God justifies His people. Blessing number 1, sa verse 1 makikita yun, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Blessing number 2, sa verse 2a, makikita natin we stand in God's grace. Blessing number 3, sa verse 2b, we rejoice in hope of God's glory. Blessing number 4, sa verses 3 to 4, we have joy in our struggles and suffering. Blessing number 5, verses 5 to 8, we have the certainty of God's love through the indwelling Holy Spirit. And blessing number 6, so verses 9 to 10, we have been delivered from the wrath to come. And last blessing, yung blessing number 7, so verse 11, we have reconciliation with God. So from verse 1 hanggang verse 11, mapapansin po natin ang mga pronouns ngayon na ginamit ni Apostol Pablo. Kanina binasa ng ating kapatid sa English. Hindi ko alam kung nabilang nyo kung ilan yung pronouns na ginamit niya na we. Tulad na we stand, we have. Or yung sinabi niya, our introduction, or our hearts. And the objects of these blessings to us, or toward us. Mapapansin natin lahat yun plural. Walang singular doon.
Nasa plural ang form ng lahat ng ito. And it tells us na binibilang niya ni Pablo ang kanyang sarili sa mga pinawalang sala. At ganoon din sila. Kabilang sila sa isa't isa. Magkakasama sila sa iisang katawan at magkakasama silang tumanggap ng mga pagpapalang ito. This reminds us today na ang ating kaligtasan ay hindi lamang individual. Kadalasan kasi kapag may nagte-testimony, ay naligtas po ako ganito, ganito, ganito. Personal, yes, I agree that salvation is also personal. But it is also collective or communal. Niligtas tayo. Tinubos tayo mula sa ating mga kasalanan. Hindi para mabuhay ng nag-iisa. Kaya kapag ako inintroduce sa isang sinasabi nilang Kristiyano, nakakilala daw sa Panginoon pero nag-iisa sa buhay Kristiyano, duda ako. I have to admit. Because in the Bible, there is no Christian na nag-iisa. Wala. Wala kang mababasa na Christian na nabubuhay mag-isa. Because our salvation is communal, or it has a communal feature, tinubos tayo mula sa ating mga kasalanan, hindi para mabuhay mag-isa. The point of redemption is so that you would belong to a family or a community of believers. Pag tinignan din natin ang Book of Revelation, wala tayong mababasa rin doon na nag-iisa lang na Kristiyano sa harapan ng Diyos o sa harapan ng luklukan ng Diyos. Laging pag pinag-uusapan ang Kristiyano, hindi Kristiyano lang, mga Kristiyano, mga tinubos. It is always a community. It is always a family. And because this is the point of redemption, yun din ang point ng Christian life. To belong to a family. So I don't understand kung bakit yung iba parang ganito ang point nila. Umiiwas. Ayaw sa church. Nandun na ako, yung iba may pinagdadaanan. Pero kung buong buhay mo, ang gagawin mo, iiwas ka sa church. Iiwas ka sa pamilya mo. Nakakapagduda kung part ka ba ng family na yun. Saan ka nakakita na, oo, nandun ako, Christian ako, ang pangalan ko ganito. Pero umiiwas ka buong buhay mo. Umiiwas ka sa pamilya mo. Halimbawa, sa pamilya namin, pamilya Vencer. Oo, Vencer din ako. Ngayon lang kita nakita. Tapos parang buong buhay mo, umiiwas ka pa. Sigurado ka ba kabilang ka sa amin? Parang ganun yun eh. Saan ka nakarinig ng isang binibilang niya ang sarili niya doon sa pamilya niya, pero ni isang beses, hindi mo man lang nakita. Or, meron iba ganito pa ang style. Punta ka sa ganito, punta ka sa reunion, punta ka sa meeting, punta ka sa ganito. Attend ka. Tanggi ng tanggi. Pero pag may ibang nagtanong sa kanya, oo, Christian din ako. Teka, sino ang nagsasabi na Christian ka? Ikaw lang yun. Paano yung testimony ng iba? Yun yung point ng church. Pinapaliwanag ko yun every time na meron tayong baptismal. Whenever there's a baptism, dapat nandun ang church. Nakasanayan natin kasi din in the past, ay hindi na ako mag-attend dyan, siya lang naman ibabaptize. Hindi, kailangan po ang buong church na nandun kasi kayo ang magte-testify sa harapan ng Diyos at ng mundo na Kristiyano yun. Kailangan yun. At ganun din, magte-testify din siya sa mundo, nakabilang siya sa church ng Panginoon. Testimony yun eh. Ganun din whenever we have the Lord's Supper. Nagte-testify tayo sa isa't isa at sa harapan ng Panginoon na lumalago tayo. Na pinakakain tayo ng Panginoon, pinalalakas niya tayo. Kaya tayo nagsasama-sama at sabay-sabay tayo naglo-Lord's Supper at kumakain
Walang pinagkaiba yan sa isang pamilya na kumakain ng sabay-sabay sa hapagkainan. Ngayon, kung laging missing ka in action, questionable yun. Sino nagsasabi na Kristiyano ka at lumalago ka sa Panginoon? Kung lagi kang absent, anong i-report ng pamilya mo? Talaga bang kapamilya ka namin? So yun yung question. And dito sinasabi ni Pablo, ito ang point of justification. This is the point of our redemption. That you belong to a family. A community of believers. Punta tayo ngayon doon sa unang benefit of justification by faith. Sabi ni Apostol Pablo, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi peace of God ang binabanggit niya dito. Hindi katulad dito doon sa Philippians 4:7 na and the peace of God which surpasses all understanding or all comprehension. Hindi yan yung tinutukoy dito. Ang ginamit ni Apostol Pablo dito ay peace with God. Peace with God. Pakinggan natin lang ang isang theologian sa kanyang definition ng peace of God versus peace with God. Sabi niya, the peace of God is a calm and satisfied heart in the midst of troubles and pressures. It is subjective. But peace with God means that the state of hostilities between God and us is now over. Peace with God is peace with regard to God. It is objective and happens whether or not I feel happy and secure. Sa mga tuwid, the peace of God has something to do with our experience in relation to our struggles and suffering. Yung peace with God refers to our relationship with God. Kaya nga, peace with God. Sabi niyan, we have peace with God. May kinalaman yun sa relationship natin sa Kanya. Matatandaan po natin nang nagsisimula tayo sa pag-aaral ng Book of Romans, sinabi ni Apostol Pablo na kailangan natin ng katuwiran ng Diyos na nagpapawalang sala. Dahil wala na tayong katuwiran sa ating mga sarili. At ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng kahatulan. Sabi dyan, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Sa Romans 1:18. Nagkaroon po ng lamat ang pagsasama ng Diyos at tao dahil sa kasalanan. We've read the book of Genesis chapter 3 many times. At ang ginagawa raw ng tao, imbis na isulong at ipahayag ang katotohanan tungkol sa Diyos o katotohanan ng Diyos, ang ginagawa niya, sinisiil pa niya ito sa pamamagitan ng kanyang kalikuan. Sa makatuwid, ang ginawa ng tao ay pinili niya maging kaaway ng Diyos. At namuhay tayo na parang wala tayong accountability sa Kanya. Iniisip natin, bakit ako may accountability sa Kanya? May hininga ka, di ba? Ang hininga na yun nanggaling sa Kanya. Nabubuhay ka sa mundo niya. Siya ang lumikha ng mundong ito. Anong ginagamit mo para makapaghanap buhay ka? Lahat ng resources galing sa Kanya. May accountability tayo. Nandito tayo, naririnig natin ang Kanyang salita. Accountable tayo sa Kanya kung anong ginagawa natin sa Kanyang salita. Pero anong ginawa ng tao? Ganun din si Adan. Alam niya ang salita ng Diyos. Anong ginawa niya sa salita ng Diyos? Pinili ng tao na maging kaaway ng Diyos at mamuhay na parang wala siyang accountability sa Diyos. Bagamat alam niya yung tama sa mali. You see, marami sa mga Christian readers ni Apostol Pablo, brief background lang doon sa mga nangyayari sa church at Rome. Marami sa mga readers na Christians doon sa Rome ay mga Hudyo rin. At mayroong iilan sa kanila na naniniwala na hindi raw sila kakatulan ng Diyos. Na kahit ginagawa nila yung mga bagay na tinututulan nila o hinahatulan nila sa kanilang kapwa. Paniwala nila na hindi sila ibibilang ng Diyos na makasalanan, hindi tulad ng ibang mga makasalanan sa mundo.
So, kumbaga may mga paniwala ng mga Hudyo, may levels ng pagiging makasalanan. Ito, hahatulan ito ng matindi. Kami, palibhasa kami, pinili ng Diyos, palibhasa, binigay sa amin ang kautusan, palibhasa, kami ay tuli. Hindi kami hahatulan katulad ng ibang mga makasalanan. Yun ang paniwala nila. But Paul corrected them at nalalaman na nila that this is not the case. Dahil walang pagtatangi sa dakilang hukom. Napag-aralan din natin ito, there is no partiality with God. For all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. And at this point in his letter, nais ni Pablo na i-comfort sila that God's grace has made justification secure for all who believe in Christ by changing our status and relationship with Him. Ngayon na tayo binilang na matuwid, nawala na ang puot ng Diyos. Dahil si Kristo ang naging pampalubag loob, all the legal requirements have been satisfied. Anong ambag natin? Tulad ni Abraham, nakatayo lang tayo at nakanganga. Wala tayong ambag dyan. Diyos ang gumawa lahat. Hindi nakaaway ang tingin niya sa atin kundi mga binilang na matuwid. And so this leads us to the first point. How can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? 1. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Inayos ng Diyos yung pagsasama natin sa pamamagitan ni Yesu Cristo. And this leads us to verse 2. Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. Mahaba yung sentence niya. Himay-himayin lang natin ito. Dito sa verse 2, patuloy na pinapaliwanag ni Apostol Pablo, may dalawang pagpapala tayong natatamo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi niya, through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand. Ang subject dito sa verse 2 ay ang Panginoong Jesus. Sabi niya, through whom. Ang subject dyan ay ang Panginoong Jesus. Siya ang naglapit sa atin sa biyaya ng Diyos Ama upang tanggapin natin ito sa pananampalataya. Kung hindi dahil kay Jesus, hindi natin ito malalaman at matatamasa. And Paul says that it is in this grace that we are able to stand. It is in grace that we stand sa harapan ng Diyos. Kung walang biyaya, kung walang kagandahan loob ng Diyos, hindi tayo makakatayo sa kanyang harapan. Sa original language, ang salitang we stand ay nasa perfect active. Ibig sabihin, nagpapatuloy tayo dito. Kaya mapapansin nyo sa ibang Tagalog versions, kung Tagalog ang Bible nyo, mapapansin nyo ganito ang pagkakatranslate sa Tagalog. Diyan ay nagsisilagi tayo. Doon sa biyaya ng Diyos. Diyan ay nagsisilagi tayo or tinatamasa natin ito. Yung pagkakatagalog, mapapansin natin, nasa perfect tense. Nagpapatuloy. Tinatamasa. Nagsisilagi. Sa mga tuwid, nananatili tayo doon. Nagpapatuloy. At hindi na aalis pa. Hindi na tayo aalis doon sa biyaya ng Diyos. It is God who placed us there in His grace so that we can stand. At hindi tayo aalisin doon. And nothing can snatch us away. Sa ibang passages of Scripture, nothing can snatch us away from God's hand. He is the one who put things to right. And so we not only have peace with God through our Lord Jesus Christ. Number 2, we stand in God's grace. We stand in God's grace. Previously, ang stand natin sa harapan niya ay unrighteous. Pero dahil sa Panginoong Jesus, we now stand aright in God's grace. Tinama. It is God who corrects or puts things to right.
And because we have peace with God through our Lord Jesus Christ and God's grace which we now enjoy, sabi naman ni Pablo sa verse 2b, and we exalt in hope of the glory of God. Para sa mga hinirang at pinawalaksala kay Kristo, ang araw po ng paghuhukom ay hindi natin kinatatakutan. Bagamat siguro yung iba sa atin ay may kaba, ano kaya tatanong ng Panginoon sa akin sa araw na yun? Sa akin, ang idea ko lagi, pag araw ng paghuhukom, parang katulad nung si CAT ako at saka si OCC. Sino ba dito nag-CAT? Si OCC? Ilan lang kami. Sino dito nag-ROTC? ROTC kayo. Sa tuwing tinatawag kami ng aming mga komandan at sumisigaw mula sa pinakamalayo ang komandan, pagsisiyasat, siguradong maghanda ka na. Dapat lahat ng sandata ready. Kung ikaw ay platoon leader, dapat lahat, ultimo pati yung simula sa boots hanggang doon sa badge sa pinaka-beret mo, o kung meron man kang headdress, dapat maayos yun. Tatayo ka sa harapan ng commandant mo, iikot yan at titignan kung nasa ayos yung kasuotan mo at kompleto ang lahat ng gear mo. Disiplina yun. Kailangan handa ka. At ganoon din dito, ang prinsipyo. Whenever I think of yung araw ng paghuhukom, ngayon pa lang, hinahanda na tayo ng Panginoon para sa araw na yun. So, in what way niya tayo hinahanda? Kaya nga tayo hindi natatakot kasi it is something we anticipate and hope and rejoice in dahil ang ginagawa niya sa atin, pinapadaan niya tayo sa mga pagsubok. Siguro iniisip na, Pastor, ang hirap naman niya. Ganun yung paghahanda, pinadadaan tayo sa pagsubok at saka mga paghihirap sa pananampalataya. It is because that is the way in which God shows His grace toward us. The grace in which we stand today will lead us into that future hope on the day of judgment. Matatandaan natin ang panalangin ng Panginoong Jesus. O balikan natin siya nung nabubuhay ang Panginoon. At mayroon siyang panalangin sa John 17 sa halamanan ng Gethsemane bago siya mamatay. Sabi niya, this is eternal life. Kausap niya ang Ama. This is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Sa verse 3 ng John 17. Therefore, eternal life is about knowing God, our Father, at ang kanyang anak na si Jesucristo na kanyang pinadala. We have an eternity to know God. Yun yung eternal life. And that is what we will do in the new heavens and new earth. Sabi ni Jesucristo, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Tapos sa verse 24, sabi rin niya, Father, I desire that they also, whom you have given me, be with me where I am, so that they may see my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. So because no man hath seen God at any time, only the Son, ang ibig niya ay makilala natin ang Ama sa pamamagitan niya. And this is what we're doing today. And we will have an eternity para makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Siya ang nagre-reveal sa atin perfectly kung sino ang Ama. Hindi siya ang Ama. Pero it is His ministry na i-explain sa atin at ipahayag sa atin ng Ama. Sabi rin sa Revelation 21:3, And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them. And on that day, we will see God. We will be with God. We will know God through His Son, Jesus Christ.
And God will dwell among us. Sapagkat wala nang maghihiwalay pa sa tao at sa Diyos. On that day, wala nang kasalanan. Ngayon pa lang, bayad na. And on that day, tatanggalin niya ang lahat ng naghihiwalay sa atin, including pati yung presence ng sin. We will worship Him. We will be satisfied in Him. God will be glorified above all. So how can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? Verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2a, we stand in God's grace. And verse 2b, we rejoice in hope of God's glory. Natatamo po natin ang mga pagpapala ito sapagkat si Kristo po ang binigay para sa ating mga kasalanan at muling binuhay para sa ating pagpapawalang sala. Mga kapatid sa Panginoon, God has made justification secure. You are assured of this. For those of us who believe in Christ, wala na tayong dapat na ipangamba sa araw ng paghuhukom sapagkat wala nang paratang laban sa atin. Hindi na tayo tinuturing na nasasakdal. Binago na ang ating status at ugnayan sa harapan ng Diyos. And just as every knee will bow and every tongue will give praise to God, so shall we do so joyfully, willingly, bow down and praise God on that final day. Pag tinignan natin ang mga buhay natin ngayon, mahirap man ang buhay. But God's Word assures us that we now have peace with God. And we stand in His grace. And the joy of being with God in eternal glory are ours as a possession. These are the abounding benefits of justification that God has bestowed upon you. Isa puso natin ang mga bagay na ito at lumapit tayo ng may umaapaw na papuri at pasasalamat sa ating matuwid at dakilang Panginoon. Our loving Heavenly Father, we thank you for your word. Salamat, Panginoon, for assuring us that indeed justification is sufficient. It is beneficial and it is a blessing, Panginoon, to your people until the day of judgment. And so we thank you, dear Lord, for this assurance that you give us through your word. Grant us, just as we have peace with God, so we pray that may you grant us the peace of God as well in our hearts. And just as you have placed us in grace, in which we continue to stand, so we pray, O Lord, that we would continue to praise you. And preach about the good news of God's grace. And O Lord, just as you have given us the joy in hope of being with you in glory, so our prayer, dear Lord, is that we would continue in this, to look to that day as a day of hope. When we will be with you forever and ever. Indeed,
nothing will separate you from your people. Wala nang kasalanan, wala nang kamatayan, wala nang kabulukan. All these things will be dealt away. And what remains is that God will be with His people and we with you. Forever. And so bless your name, O Lord, as we ponder about these things, as we praise you in our hearts. And grant us, O Lord, strength as well to continue in the midst of hardships and trials in the faith. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating banal na hapunan. So, ang mangyayari po ay, as is our practice, ay papaliwanag po natin ang ordinansa ng banal na hapunan. May babasahin tayo mula sa ating statement of faith, after which ay bibigyan ko po ang church na ng pagkakataon na lumapit din sa Panginoon. I'll give you a moment of silence so that we can search our hearts, after which tatawagin po natin ang ating mga leaders, si Kuya Owen at saka si Kuya Ronel, para sa pag-distribute ng mga elements. So, sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong basahin ko po ang kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya kay Kristo at sa Iglesia. So, hango po ito sa paragraph 2 ng VBM Statement of Faith number 10. Pakinggan po natin. Ang banal na hapunan po ay kaloob ni Kristo sa atin na kanyang Iglesia upang gunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan. Nagsisilbi rin itong paalala sa lahat ng mga hinirang na darating ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo tayo kasama niya sa kanyang hapag. Ang mga elemento ng banal na hapunan, ang tinapay at ang alak, ay larawan ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Dahil ito'y panlabas na patotoo at kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang, pinapahayag po natin sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. This means na ang ordinansa ng banal na hapunan ay isang spiritual na pakikipag-isa, or it is a spiritual communion. It is a spiritual communion natin sa ating Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ng Ebanghelyo o ang ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin na huwag munang makibahagi. Dahil ito ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos at taimtim na pagsusuri sa sarili. And so mga kapatid sa Panginoon, we may now take this time of silence upang suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. After which, sabay-sabay po tayo magpa-participate sa ordinansa. Sige po.
Father, we thank you for the privilege that you have given us so that we can share in remembering what you have done for us in your life and death. Salamat, Panginoon, that through this ordinance we can proclaim what you have done for us. We can do it together as one family, as one body in Christ. And so grant, O Lord, we pray, that as we search our hearts, may you grant us to remember that you have, that the point of you redeeming your people is so that we can be members of one another, so that we can be a family. It is because you are gathering your people and leading them into your presence until we reach your kingdom with the new heavens and the new earth. And so we are thankful, dear Lord, for that through the means of the bread and the wine, we can proclaim our Lord's death until He comes. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me."
Taas po natin ang saro. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let's pray. Dear Lord, we thank you for the gift of the bread and the wine, that through this we are able to serve one another, that we are able to serve you, worship you, and proclaim what you have done for us. We pray, O Lord, that through this ministry that you would grant us to continue in this until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Maaari na po tayong upo. Ngayon po ay dadako na po tayo sa Ministry of Giving, our tithes and offering. Buksan po natin ating mga Biblia sa Philippians chapter 4 verses 15 to 20. Ito po sinasabi. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I'm well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Tumay po tayo na. Tayo ko'y mawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all mercies flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all worldly, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo ko'y manalangin. O aming Diyos, amang salamat. Salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat sa inyong salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y aming may pasapang buhay, Panginoon, at may bahagi. Salamat sa pagligtas, Panginoon, sa amin. Pamamagitan ng iyong anak. Panginoon sa Kristo na siya nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Kami, Panginoon, ay maging tuwid sa inyong harapan. May kapayapaan sa Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na sa amin pagbibigay. Dalangin namin na ito'y magamit namin hindi lang sa pangangailangan ng iglesia, sa pagtulong sa aming kapatid na nangangailangan. Pagkus,
sa lahat pang na magamit namin ito sa paglalaganap ng iyong salita. Magandang balita ng Panginoong Kristo. Dalangin namin na Panginoon na kayo siyang patuloy na bigay sa amin ang mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang physical, kundi spiritual, Panginoon. Siyang pagkain sa amin, kaluluwa. Kung makita namin, Panginoon, yung kagandahan sa paluwalhatian sa iyong salita. Upang kami, Panginoon, matugon ang ayos sa pagsamba sa iyong harapan. Muli, Panginoon, may nagpupulit at pasalamat sa lahat ng iyong biyayang nagpapara sa amin. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos sa tagapagligtas. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy. To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever.